Praise God, ano, at pinulit kong bumabalik ang mga nakakabali. Maalala ko po, kanilin po lamang yan nung nag-atas dito. Iwalis ko sila ng mahaba-haba. At pagbalik ko nila, mga binata na. At bukod sa binata na, kawin na lalaki pa. Sabi natin pag-pray ng ating mga kabataan. Kapag sinabi ng Diyos, walang imposible na So tomorrow, start po na ating DDBS. Padalangin po natin at yung mga anak po ninyo. So mga pamangkin na hindi po mag-enroll. Pag-enroll na ako para ma-determine po natin kung ilang pa kulang. Kasi ililikitin po natin ang ating number sigun sa capacity ng ating lugar. So yan po si Ezekiel. Yan. Welcome, Ezekiel. So we are aiming for at least 80 children for this year's DBS. Ilan ba latest count? Nasa 60 na ba? Meron na 60, 60 plus 70. So if you will have about 90, may fall out yan, bagsak pa rin tayo sa 80. Lalagay po natin 80. So if we can have at least 90 enrollees, okay lang yun, no? Para pagka may mga mag-drop, balik-balik po tayo sa mga. So pero ng 70, kung mga kilala po din nila gusto mag-enroll at mag-join, pwede po. So bukas po ang start na, kasi po mga dating available to help tomorrow, you are most welcome to attend our DBS. Alam niyo itong DBS, it is a worthy, no? A worthy na gawain. First of all, salita ng Diyos, ating i-disseminate sa mga bata. And not too young, they're not too young para makarinig ang salita ng Panginoon. So, samantalahin po natin na sila may nasa tender age, tender years, na hindi pa masyado mga pilosopo. Dahil pagkaya po yung nag-colegio na o maging matured na, asawa na, magiging pilosopo ng tao, no? Medyo matigas na. So habang medyo tender pa, ika nga, nasa tender age, maniniwala pa sa itinuturo, ika nga, no? Take advantage po natin yung age niya sa kabataan. Sabi nga ng Bible, no? Train up a child. Hindi sinabi, train up a grown up. Train up a child the way that he should go, and when he's old, he will not depart from the teachings that he has learned. Okay? So, paglangin po natin na po success ang ating DBS. So po, hindi po lamang meant sa i-hold at matapos. Marakos lang, mairaos lang. Like we really mag-glorify yung Panginoon. We blessing sa mga kabataan sa kanila sa pumuhay. Sir, one goes to Book of James. Basahin po natin ang buong chapter of James chapter 3. We will read James chapter 3. The title of our message this morning is The Power of Words. I repeat, the title of our message this morning is The Power of Words. Kung familiar ni Baron, no? Wisdom is, wisdom. Sabi niya ni Baron is, knowledge is power, yeah? Knowledge is power. Pero ganun din no, word has power. Or words have power. So the power of words. Alam nyo, isa sa individual, napaka-effective in the use of words. Nakapag-minister, right? Just means of words ay ang ating Panginoon Jesus. Right? The entire life of our Lord Jesus Christ, most especially yung last 3.5 remaining years of His life, were devoted, to ministering to people. And how did the Lord minister? Of course, the Lord performed miracles to help people. Pero pinakamagandang contribution ng Panginoon sa kasangkatauhan ay yung kanyang ministry of teaching. And how did He do His teaching? Of course, by preaching, words, using words. So,
Wala akong masama na tayo mo'y salita ng salita, ano? As long na yung ating salita ay nakakapag-minister. And one of the best ways that our Lord ministered is just by speaking. Keep on talking. At sa kanyang pagsasalita, maraming nag-bless. Maraming buhay ang nagbabago. Maraming buhay ang nabubuo. Ano? Simpleng salita lang, sabi niya din sa babae, where are your accusers? Lord, they have left. Ang sabi ng Panginoon, neither would I condemn you. Go and sin no more. And I believe that changed her life. Ano? Nagbago ang kanyang buhay. Ganun din ang sinabi niya doon sa Manyak sa Gadara. Sabi niya, Lord, I will serve thee, I will follow thee, wherever you will go. Sabi ng Panginoon, no, you go home to your friends and tell them how great things the Lord hath done to you. So the Lord instructed him to speak up, mag-testify ka, umuwi ka sa iyong mga kaanak, sa iyong mga mahal sa buhay, and you testify how the Lord, how your life was changed, kung paano nabago ang iyong buhay. So God was instructing him how to use his mouth at magsalita and minister through those words. So there is power in words. Pero mga kapatid, wisdom would also tell us na yung mga bagay-bagay na nagagamit for good can also be used for destruction. Do you agree with that? Na yung bagay-bagay na nagagamit sa kabutihan, karaniwan nagagamit din sa kasamaan. Ang mukha lamang ng tubig, no? Ang tubig ay buhay, sabi nga. We can go for long without solid food. We can go a few days without solid food. Pero pag tubig at nawala, mahirap. Dahil tayo kahit ilang araw na tubig lang, si Pinoy Aquino nga, di ba? He fasted for about 40 days. Pero hindi nawala sa fasting niya yung tubig. Wala yung kanin. He fasted for 40 days. Pero meron siyang konting solid, yung cookies, yung konti lang. Pero hindi nawala sa kanya yung tubig. Pero kung wala yung tubig, palagay ko, hindi siya maglalas ng 40 days. Although meron tayong alam na yung mga dahil na tatagunan sa earthquake, they were able to survive 11 days under the rubble. Pero kailangan nilang inumin ang kanilang urine. Dahil hindi talaga sila magtatagal na walang tubig. Pero mga kapatid, yung tubig can also destroy. Diba? The one that brought life or that saved life can also destroy lives. Tsunami, diba? Flash floods. Pero yung magagamit ka sa kabutihan, pwede rin magamit sa kasamaan, and vice versa. So, pinapanood ko yung advanced weapons, no? Or future weapons. Isa sa latest technology ngayon, para i-disarm isang bomba. Diba dati, manual yan, lalapitan mo, talagang puputulin mo yung wire, at na-outsmart ng mga terrorist, ng mga taong gobyerno, lalagay ng iba't ibang wire, maraming wire, Pero ngayon, may naisip po sila ngayon para ma-disarm isang bomba. And that is through the use of water. Water. Pasasabugin lang yung tubig at bago pa mag-detonate yung bomba, naunahan na siya ng tubig. Masisira na yung bomba. Kahit nakatago sa container ba, mawasakin ng tubig ang container ba, tubig lang mo. Kaya po magwasak ng walls, So, both, either way, it can be used for bad and it can be used for good. Okay, James chapter 3, and it tells us something about the power of words. Right, brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If anyone offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. So what does this verse tell us? Ibig sabihin po nitong verse na ito, wala sa atin ang perfect, wala sa atin ang
totally talaga, control niya ang kanyang bibig. So, sabi dito, in many things, we offend all. No? In many things, we offend all. If anyone offends not in word, the same is a perfect man. Kung hindi ka na nakakasakit ng kapwa mo by word, perfecto ka na. Balik ka rin mo yan. Ano ibig sabihin niya? Every one of us have offended someone one way or another by our words. Na kung hindi mo na nagagawa yan, sabi ng Bible, perfecto ka na. So, ibig sabihin niya, lahat tayo guilty. Is that right? Lahat tayo guilty. Kung hindi ka na nakaka-offend, perfecto ka na. Ano? So, medyo ano yan, medyo may pagkasarkastik yan. Kung hindi ka na nakaka-offend, perfecto ka na. Ano? Sabihin, lahat tayo po ay nakaka-offend by our words. Verse 3, behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. Lalagay tayo ng renda sa bibig ng kabayo. If you want it to turn right, nakatin mo yung kanang tali. If you want it to turn left, ilahin mo yung kaliwang lubid at kakaliwa ang kabayo. No? Behold, verse 4, behold also, verse 3 muna, behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. So, compared to the size, ito yung bibig ng kabayo, ano? Maliit lang yung tali. Yan, maliit lang yan. But it is able to control the big animal. Ano? So, kinakumpara naman sa size. Ginagamit po yan ng illustration to point to the tongue. Upang ituro ang isang bagay tungkol sa ating dila. Ang ating dila, maliit lang ang organ yan. Maliit na part ng ating katawan. And yet, parang ano yan, parang bridle. Maliit lang pero tremendous ang effect. Malaking effect. The same thing is true with the rudder. Tama ba ako rudder ba yan? Yung pinang in a ship. Tama ba ako sa rudder? So, ito pong timuhan, maliit po lang yan, na part ng ship. Pero, kaya niya kontrolin ang 1,000 tonelada. Ano? Meron po mga barko na aabot sa 100,000 tons ang bigat. So, malala po ninyo yung pinaka-advanced na carrier ng Second World War, yung Yamato ba yun? Yamato yata yun. Ang kapal mo ng hindi ko kayang masalugin ng torpedo. Kasi ang kapal niya is about 17 inches ng kapal ng bakal. De-deflect na niya yung torpedo. Ano? Dudulas lang yun. O kahit sumabog yan, hindi niya kayang butasin yun. Ang kapal ng barko is 17 inches. At yung ibabaw niya is 9 inches. Ano? So, napakabigat yan. Daang tonelada yan. Pero kaya sa kontrol na isang maliit na part, which is called the rudder. Importante yan for direction, no? Para mabuhay tamang direction. Pag-direct ng barko. So again, that was used to compare. Maliit lang ang size niyan, but yung effect niya, napakalaki sa buong barko. Same thing is true with the tongue. No? Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. O yung may hawak sa control, no? Sa manibela. Kung saan niya gusto, mapapaikot niya yan. Verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. Matindi, no? Nalintulad ang destruction ng tongue sa hellfire. Verse 7, for every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind. And that is true. Ang ahas, serpente, kaya nang maging alaga, kaya nang maging pet. Ang dolphin, kaya nang utusan para mag-entertain ng tao.
tame ang mga wild animals. Halos lahat kaya ng itim. Ano? Kaso lang, verse 8, but the tongue can no man tame. Matindi, ano? Ang dila, wala kaya maka-tame. Ano? I remember there was a book, ano? Taming the tongue. Pero ganun book, ano? Taming the tongue. Kaso lang, sabi ng Bible, the tongue can no man tame. Siguro, a little bit, pero not totally. Hindi mo siya matame, kaunti, but not in the perfect sense. Ano? Ang sabi ng Bible, kung di ka na nakaka-offend with your tongue, you are already a perfect man. Imagine, even the saintliest of us, sabihin mo na si Apostle Paul, pinakasanto na siguro sa ating lahat, ano? And yet, he has uttered words that later on, kinain din niya. Ano? Nagbukas din siya ng mga salita sa kanyang bibig. Dahil sa bandang huli, kinain din niya yung kanyang mga salita. Sabi niya kay Barnabas, huwag natin isasama yan si Marcos. Dahil ano yan? Duwag yan. Walang silbihan sa ministry. Umakatras yan. Makakasira sa gawa niya, huwag mo na isama yan. But when he was writing the book of 2 Timothy, ano sabi niya kay Timothy? Dalhin mo si Marcos because he is profitable to me in the ministry. So nagbago rin naroon ang kanyang opinion. At you can just imagine, ano, it caused them separation with Barnabas. Nag-separate sila ng Barnabas ni Barnabas. So, no? But later on, tinayin din niya ang kanyang salita. Napakasanto na ni Paul. Siya po na nagtuturo ng self-control. At one time, he was not able to control his tongue. Sabi ng Bible, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith we bless God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. So both good and evil can come out of our tongues. It can be used for good, or it can be used for bad. So dalawa yan ang pwede mangyari sa pamamagitan ng ating mga salita. So merong kapangyarihan, merong power. But merong ability to destroy, there is power. And if it has ability to build up, there is also power. Ano bang power? Anything that can cause an effect. Ano bang bagay na makakapag-produce ng effect? Ano? That is force. That is power. And if our tongue can build up, it has power. But if it can also destroy, again, that is also power. So there is power in words. So itong tongue dito is actually referring to words. Ano bang danger itong dila? Laman lang naman yan. Pag tinagtan mo yan, lengwa na yan. Wala naman yan. Ang tinutukoy dyan na nakaka-earn, hindi dila talaga. But the words that come out of our mouth. Ano? So yung tongue dito na sinasabi, salita. Ano? Sabi nga ng Biblia, hindi nakakasama, hindi nakakahawang pumapasok, hindi nakakahawa sa tao, nakakasama sa kapwa-tao, ay yung lumalabas. Diba? Pero ganun sinabi ng Panginoon. Hindi yung pumapasok ang nakakasama. Makoy maselan sa pagkain. Dahil hindi nagbugas. Kasi tinutukoy ng mga Pharisees yung ceremonial washing. Nawala na doon sa batas ni Moses. Sila na lang nag-invento doon. Sabi na magpangalagay mo, hindi nagbuhugas. Ang sagot ng Panginoon, huwag nyo intindihin yung pumapasok. Walang kumalian. Walang delikado siya. Ang nakakasama ay lumalabas sa bibig ng tao. Okay, verse 11. Verse 10, out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. That a fountain sent forth at the same place sweet water and bitter. And the fig tree, my brethren, bear olive berries. Either vine figs, so can the fountain both yield salt water and fresh. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be treated,
full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Meron pong kasabihan sa English, sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. I do not know who wrote that. Sabi niya, stick and bones may hurt me, but words, sticks and stones may break my bones. Kayang baliin ng bato at ng kahoy ang ating buto. Para salita, hindi ako kayang saktan niya. Pero makapagod ka is not true. Dahil karaniwan, mas masakit ang salita kaysa sa stick and bones. Correct? Pag pinalo ka ng stick, binato ka, ilang araw lang, galing na yan. Yung part na tinamaan, pag kinisil mo, talaga masakit yan in a few days. Correct? Pero merong healing time. Pag nag-heal na yan, back to normal yan. Pero karaniwan, yung masakit na salita na narinig mo, kahit ilang taon lang lumilipas, pag naalala mo, masakit pa rin yan. Diba? Nabubuhay ulit. At sa akin, mismo ako personally, meron din ako mga karoon na ganyan up to now. Pag naalala ko, pabiyaya ka lang ng Diyos, na medyo napagawa naalala, pero it doesn't have the same pain anymore. It doesn't have the same pain anymore, pero kung tutusin talaga, masakit ang mga salita. And I do believe lahat po tayo meron niya. Somehow or another, we have been hurt by words coming from someone. At habang tayo pinagbabadyol, mga kapatid, na-realize natin na yung sinabi kanina, na sticks and stones may break my bones, but words cannot hurt me. Hindi mo totoo yun. Dahil karaniwan, mas mabilis pang gumaling ang latay. Mas mabilis pang gumaling ang sugat kaysa sa sakit na naindulot ng salita ng tao. Ang masama sa salita, pag nagbitawan mo yan, hindi mo na mabawi. Meron tayong kasabihan na palampasin mo na lang. Hindi po nakarinig din yan. O ano marinig mo, palampasin mo na lang. Dumaan sa tenga mo, palabasin mo na lang sa kabila. Parang ang hirap kong i-apply, alam yung bakit? Pag dumadaan yan dito, palalabasin mo sa kabila, dumadaan yan sa heart eh. Kasama ang heart ng tao. Biblically speaking. Ito ang heart ng tao eh. It's your thought. It's not the cardia. Medically speaking, the heart is the cardia. Cardiac arrest is the heart. But, psychological or biblical, it is the nose. The heart is the nose. It is the brain. Kaya may neuro, diba nose? Galing ang neuro. It's the brain or the thought. Ano yung thought? Yan yung nakaka-feel ng pain. Yan mo yun. So it passes through your heart. What gets into your ear, it may pass the other side. Kaso lang, dadaan yan sa heart ng tao. Kaya parang mahirap i-apply. Yung palampasin mo na lang. Because wounds, bruises, may heal faster than feelings that are hurt. Mga nasaktan, mga damdamin. Meron pang kasabihan na, ito po, just to establish that word has power, di ba? Sinabi natin, word has power. Diba meron tayong kasabihan sa English na a pen is powerful than sword, di ba? Alala nyo na? Ako high school, nabasa ko yan sa mga writing sa school. Sa school kasi namin. Yung mga words of wisdom yan eh. Galing kay Shakespeare. Nabasa ko sa first year ako yung isang quotation sa wall na give a man a fish and he will eat a meal. But teach him how to fish and he will eat fish for the rest of his life. Pakainin mo siya ng isda, kakain niya, isang kain. Pero sa bigyan mo ng isda, turo mo kung paano mag-isda. Mas maganda yun. Hindi ka na nagbibigay ng isda. Maganda na nagbibigay ka na mabuti sa kapwa mo. Pero turuan mo siya na tumayo sa sarili. Mas makakabuti yan sa kanya. Maganda din, meron pa akong nabasa na the hands that cradle, the hands that rock the cradle rules the world. So kasama yun sa mga naalala ko, naalala ko rin yan. Pen is mightier than sword. Totoo yun, mga kapatid, Maraming mga lugar, na nasakop ng sword,
Wala na rin. Bumalik na rin sa previous inhabitants. Napoleon Bonaparte almost had conquered Europe. Pero asan ang Europe? Hawak pa ng France? No? Balik pa rin yan. Yung mga territories na na-occupy ng Roman Empire, napaka-vast ng area. Pero nasa na ngayon? Sa kanya-kanyang boundary na. Bakit? Bumalik na rin sa dati. At one time, these were conquered, ano? Pero mga kapatid, yung mga nakoconquer ng salita ng Panginoon. Diba? Ang effect, dala pa rin hanggang ngayon. Ano? Mga nabagong buhay. Mga nabagong sibilisasyon. Ano? Yung effect ng salita ng Panginoon, nagbubunga ng eternal life, na hindi na mawawala. Diba? So, nanggaling yan. Words that were penned by the writers of the Bible, natin pong ikinakalat, ang epekto niyan, nagbabago ng buhay, nagbabago ng destiny, hindi lamang ng isang tao, hindi isang bansa. Kaya mas makapangyarihan, ano? Ang salita. Ang espada, sumusugat ng laman. Pero ang salita, ayaw sumugat pati ng kaluluwa. Hindi kaya gawin ng espada. Remember Hebrews chapter 4, verse 12, di ba? For the word of God is the word. Is sharper than any two-edged sword. Kasi ang sword, kaya lang tumaga, pumutol ng tao. Pero hindi niya kayang saktan ang kaluluwa ng tao. Pero salita ng Diyos, piercing, even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the critic or discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya, nakikita natin na talaga mas makapangyarihan ang salita. No? So it has been said that pen is mightier than sword, and that is true. Totoo po yan. No? Nakita natin yan sa epekto ng salita ng Diyos. Natin itong ipinapangaral, mga nabagong buhay, mga nabagong society. Imagine, I've read of a certain true story, no? Ang isa sa mga tauhan doon ay si Jim Elliot. Ito po yung tunay na nangyari sa Amazon area. Sila po yung mga missionaries, 5 sila. Magtakay nila yung mga cannibals. Pagdating doon, tinuturuan nila yung mga cannibals, hindi sila marunong ng lingwahe. But they tried to tell very good intention. Ang ginagawa nila ng mga tao, binibigyan nila ng itak, binibigyan ng kutsilyo, binibigyan ng mga gadgets, to tell them na maganda ka talagang intentions. Pero yung mga natives are in doubt. Nagdududa sila. So one time, siguro napuno na yung para mawala na yung duda nila, matapos na lahat, pinagpapakay naman nila. So walang natira doon. At isa sa mga naalala ko na si Jim Elliot, mga siyang famous saying. Naalala ko pa, sabi niya, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Sa kanya galing yun. So nangyari, hindi siguro mga baptist ito, no? Pero ganun pa rin, yung effect ng Word of God. Nung mamatay sila, yung mga mates sila nag-mission. Mga women, nag-mission sa mga Indian. Pero, nabago na noon, ano? Nagkaroon na magandang effect. Kumbaga, na-realize itong mga cannibals, na-realize itong mga Indians, yung mga natives na talaga mabuti ang talagang intention. So, naging receptive sila sa preaching. I believe sila na yung pinakita noon sa malala niya Channel 11, yung Zoe. Nakita mo ba yan sa TV, yung sa Channel 11, Zoe? May pinicture doon ng mga natives. Pero mga nakadamit na. Matino na sila. Nag-construct na sila ng church building. Nag-Lord Supper na rin. Pero ang beginning noon, pumatay muna sila ng mga missionaries. So, pakita po natin ang effect ng Word of God. Changes lives. Okay? So, crowd are swayed by words. Ang mga tao po ay nasusway. Ang kanilang paniniwala dahil sa mga salita. Imagine niyo po yung mga tao na nagsisigaw ng crucify him, crucify him. Ano? Ano lang mo, nagsimula lang yan sa kakaunti mga scribes, kakaunti mga Pharisees. But they were able to sway the whole crowd. Yun ang nagsisigaw ng Great Diana, the goddess of Ephesians.
Ang dami nila doon sa hall. Pero sabi ng Bible, marami doon hindi nila alam kung bakit nandun sila. Ano nangyari sa kanila? They were really swayed by words. Itong crowd na ito, nadalang lang sila ng mga salita. Ano? Yung po mga dissenters, yung mga discontented, eventually they turn to rebels. Ano? Bakit? Medyo hindi na maganda ang kanilang feelings, nagatuman pa, natuluyan, naging rebelde. Kaya marami ngayong mga NPA. Sabi ng mga farmers, wala talagang mapala sa gobyerno. Walang tulong na Ngayon, dito na yung mga communist. Gagatulungan pa nila yan. Kita nyo na? Kasi yan ang mangyayari pag sistema ng gobyerno ganyan. Mas maganda sana kung pantay-pantay. Maging communal. Lahat dapat may share sa income of government. Lahat dapat may share dyan. Di ba in-applyan sa ibang bansa? Sa maraming bansa, in-applyan. Yung income ng gobyerno, pag-aakit yan na marami. That's socialism, if I'm not mistaken, by Karl Marx. In-applyan sa Russia, other Russian countries. Pero ano nangyari? Hindi na-click, hindi talaga ubra. Kasi ang teaching ng Bible ay merong private ownership. Kasi pagka i-apply mo yan, kapatid, mawawala ang initiative ng tao. Kasi ang tao, pagka nag-speak up, uunlad. At pag uunlad ka, lalo ka may ganyo. Diba? E paano yung tamad? Aasa na lang dun sa iba. Total, pantay-pantay naman. So, I don't buy it, hindi ako agree. Kung masipag ka, you must harvest the fruit of your labor. Natural lang yun. Masipag ka Kaso lang, yun naman mga pabor dun sa pantay-pantay ang lahat. Mawawala ang niya pagsisikhan. Mawawala ang pagsisikhan. Dahil masipag na tinte, pantay lang. Hindi lang sa pagkain, di ba? Iisyuhan ng field staff at hindi lang sa pagkain. So, nawawala yung kanilang drive para improve ang kanilang buhay. So, hindi umubra yun. Pero sa mga rural areas, alam na nila yun. Ang alam lang nila, may problema sila. Ang alam lang nila, hindi sila naabot ng tulong. Narinig nila, meron pa abono para sa kanila. Pero nasa ng abono? Saan nakarating? Naging billboard. Naging plastic at merong mukha ng kandidato. Pero walang abono nakarating. So, nagigil sila. At ito na ngayon mga magbe-brainwash. Kita nyo na. Hindi talaga tama ang sistema ng ating gobyerno. Kailangan natin tayo ang humawak sa gobyerno. So, ibibigyan ngayon ng armas. Ano ang kinalabasan niya? Pero saan nagsimula yan? Hindi na nga kontento, pinitin mo pa. Ito ang effect sa kanya, And it became a rebel. Ganun din yung naging effect ng no limit anger, di ba? Pinarito nakabasa na ng no limit anger. Kasi marami sa atin, narinig yan, no limit anger. Nabasa niyo ba yung no limit anger? Pinahuli mo nakabasa ng no limit anger. Akala ko po, band yan sa Catholic schools. Hindi? Okay ba yan? Hindi talaga. Okay yan. Kahit sa Catholic schools, in my time, bawal yan. Sa panahon po. Sa public schools, inaaral yan. Pero sa mga Catholic schools, bawal. Kasi, yan may halong pagtuligsa sa sistema ng simbahan. In-expose dyan ni Rizal yung immorality sa simbahan. Maria Clara is actually a daughter of a priest. Pero baka naman nobela yan, hako yan sa tunay ng buhay. Dahil si Maria Clara doon is actually Josephine Rivera in real life na naging girlfriend ni Rizal na anak ng pare. Ilagay niya sa nobela ang tunay mga nangyayari ng kanyang kapanahon. At habang binabasa mo siya, nag-aalala ng puso mo. Dahil sa injustice. Pakikita mo yung injustice na nangyayari sa kapwa mo. Kaya habang binabasa mo yan, talagang magdidikit ka. At yun ang nag-trigger para mag-rose into arms sa mga Pilipino. Na hindi lang basta magagawa ng simpleng lamang, pag-inspigate ka rin, nabasa ng mga tao. Parang pasa yan, And they will move into uprising. So men are moved to do good or evil works by simple words. Pero po naman mga tao na by words,
They were moved to the good. For example, there was a time na ang Korea, down na down. Dati, mataas ang kanilang paghanga sa mga Pilipino. Dahil hindi nila sa Pilipinas, nakamunlan. At totoo naman ang araw, dahil isisimula na tayo mag-export nun eh. Nag-export na tayo ng radyo, nag-export na tayo ng mga sasakyan. Tayo ang kauna-unahang nagkaroon ng airport. Tayo ang kauna-unahang naging republic. Tayo ang kauna-unahang nagkaroon ng LRT. Dito sa part ng Asia na ito. So, maraming umahanga sa atin. Ang Korea, very down ang araw dahil meron sila, di ba? Korean War. North and South Korea. Dapat sila. Pero nagkaroon sila ng presidente na sa pamamagitan ng kanyang salita, nahimok siya ang kanyang mga kababayan. At ano po nangyari? Tumunod ang Korea. Anong ginawa nila? Sabi ng kanilang presidente, tulungan natin ang ating bansa. Huwag tayo magantay na kung anong magagawa ng gobyerno para sa atin. Ang isipin mo, ano may tutulong mo sa gobyerno mo? At bawat isa, nagbigay ng kanilang mga gintong ikaw, gintong singsing, alahas, bracelets, hanggang sa makarecover sila sa kanilang ekonomiya. Umunlad ang Korea. At nang yumaman sila, lahat na nagambag. Binalik nila yung kanilang mga instant. Binalikan. Pero nakarecover sila. At ano nangyari ngayon? Tayo na ngayon ang tambakan ng mga galing Korea. At masyado naman sila advance. Diba kanila yung Santa Fe? Tucson, Hyundai, Kia, Ceres, Kia niya rin, Mercedes-Benz, Samsung, Korea. Daewoo, mga bus natin, puro mga Korea. Pero mga araw, tumitingala lang sa atin yan. Isa sa pabrika na nag-employ ng 10,000 employees yung Hanjin dyan sa Subic. Kami nag-ating kitang-kita mo yung nila dyan, yung shipyard, napakalaki. 10,000 ang employee niya, sabi ng mga talaroon, Makita ko sa ito, diyan pupunta yung mga pasayra, napakarami, balik-balik ang mga jeep. Yung pala, magtatrabaho na sa Hanjin. Si Korean Company, chip maker. Umandan sila, through the effort, words na nanggaling sa isang presidente nila. So, men are really moved to do good, or even evil works, by words. People are accused, convicted, ruined by words. Pwede kang mapatay, pwede ka rin ma-frame up dahil sa salita, pwede masira ang buhay mo. Just like Jezebel, paano niya napapatay si Nabot? By her words. Nag-employ siya ng mga false witnesses. At napatay si Nabot dahil sa kanyang salita. Absalom. Ano nangyari kay Absalom? He was able to take over the kingdom from his father David temporarily, by his word. Ang ginagawa niya, he would try to win the heart of the people. Pag meron mga konsulta, mga tao, sabi niya, ako, busy ang tatay ko. Ano ba yung problema niyo? Kasi ganito, may problema ako sa kapitbahay ko. Madali lang yan. Nag-away nyo tungkol sa isang namatay na kambing. Okay, magkala, para lang ako. Pagalitan ko na lang yan. Magbati na kayo. So he won, or he tried to win the hearts of the people. So mga tao, sa alin nabubuhat sa hari, sa kanya na lang. And eventually, nakuha na niya ang puso ng bansa. At ngayon, nagbitihan na niya ang kingdom. Actually, siya yung first choice ng David, di ba? Siya yung panganay sa lahat ng kanyang anak. At sa lahat ng anak niya, he is the most qualified. Hindi lamang basta siya yung panganay, siya, pinakagwapo sa lahat ng mga anak niya. Buhok lang niya, for sale. Parang Justin Bieber. Pag ginugupit na buhok sa kanya, that's for sale. Taon-taon, ginugupit yan. Gupitin niya paunan, at ginaganda. Napakagandang lalaki yan sa mga. But he was able to take over the kingdom of his father, temporarily, by using words. And it resulted eventually to his doom. Yun din kanyang ikinamatay. What happened to Europe during Hitler's time?
Halos buong Europe destroyed. Ilang milyon ang itinapon isinubo ni Hitler sa kamatayan. Ilang milyon? Sa kanyang sundalo, bago magsimula ang gera, he had 3 million strong na mga sundalo. Pero nung latter part na ng gera, kahit mahigit 60 anyos na ginagawa niya sundalo. Kahit mga 12 years old, kinukuha na niya maging sundalo, 10 years old. Bakit? Milyon-milyon na sa kanyang sundalo ang isinubo niya sa kamatayan. Alam niyo po ba na yun? That is madness actually. Umpisa pa lang, that's madness already. Bakit? Bubungguin mo. Ang lalaki ng binubunggo mo. Ano? You made war with the British Empire. You made war with the United States. Ilang estado yan? 50. Tapos, mas ginawa mo pa ang isang masama. Tinalo mo ang Russia. Ilang bilya ang lapat ng mga bansang yan. We're talking here of natural resources. We're talking here of resources. In a prolonged war. Pag habang tumatagal ang gera, madidrain ka, mauubusan ka, yan, hindi. Nagulat nga ang Japan Akala nila, kinopin nila yung blitz ng Germany, tinira nila Pearl Harbor, dahil sabi nila, we will strike fast. Sa puso mismo, tinira ang Pearl Harbor, dahil doon yung kanilang, malaking force, sa power. In a matter of 6 months, naka-rebound ng US. Kaya ano katindi yan? Napanood niyo ba yung Iwo Jima? Napanood niyo? Ano sabi ng commander? Ano ginagawa niyo ng death threat sa beach? Kahit anong gawin mong threat sa beach, hindi niyo mapitigil ang landing ng Amerika. Ang kanilang capacity is 1 million car per year or per day. Gano'ng kalakas ang production ng Amerika. Hindi mo mapitigil ang landing kahit anong gawin mo. So, ginawa nila, allow them to land. So, ginawa nila ng strategies ng Iwo Jima. Doon lang sa pinakabundok. And do the greatest damage. Ang doon ang damage sa magagawa nila dahil hindi nila mapitigil ang landing. With 1 million bullets or ammunition. Manilang inubos doon. They'll take the greatest damage. Pero yung pinigil mo, hindi nila kahit pinigil. And that is madness, mga kapatid. Pero bakit ang dami naniwala sa kanya? Dahil sa interview ay magaling, magsalita. Kung nakakapanood kayo ng mga, niya, tanong pati, talo niya ang preacher. Kaya niya magsalita ng 2 oras. Walang tigil. Mag-mesmerize ka, charismatic siya. Ganun ka-powerful sa salita itong si Hitler, and he was able to sway people and he plunged them to their death by the millions. Hindi lamang po ang mga German ang nauwi sa kamatayan. Lahat ng mga na-involved sa gera, including civilians. Ang estimate niya, abot ng 54 million, nakasol din. 54 million. Pero sino nag-trigger niya? Salita lamang ng isang batman. Salita. Ganon ka-powerful. Kaya sabi na ni James, hellfire yan. Pati destruction ng dila, parang hellfire. Parang isang maliit lang na puso sa garilyo, tinapon sa kagubangan. Milyong hektarya ang susunugin isang maliit na puso sa garilyo. Tinapon, carelessly, isang maliit. Okay? So it is understood by wise men that any power that can do good can also do evil, and vice versa. And the same is true in the power of words. They can ruin men's lives by words. Or we can greatly enhance people's lives by words. We can weaken people. Kaya mong pahinain ng tao by words. And you can also strengthen people by words. Sa pamamagitan ng salita, pwede manghina ang iyong kapwa. Hindi mo na siya kailangan barilin pa ng tranquilizer para kapag hinahin siya. Magsalita ka lang, pwede manghina ang tao. Tama ba? At yun naman nanghihina, magsalita ka lang sa tao niya, pwede lumakas niya. Ganon ka powerful ang salita. We can guide them to do evil or lead them to destruction and even damnation by words. Malala nyo, yung kwento ko na si
Gobel, no? Kapilin niya, Gobel. Number 1 propagandist ito. Ang istorya niya, ano yun eh? Polio victim. Nilayo siya, no? Gusto niya mag-attend sa Sunday school. Kaso lang, hindi siya pinapansin. Wala mag-entertain sa kanya. Wala mag-welcome sa kanya. Hindi siya inasikaso, no? So, pinanginahan siya na loob. Wala ng tiwala sa church. Hindi na siya nagsimba. At nung lumaki na siya, ano siya? Naging propagandist nito. Imagine nyo, ano, kung yun sana, nagdala sa church, naging believer, hindi sana siya naging ano. Grabe, destruction. Alam nyo ba na si Hitler, give up na siya, hindi pa. Matindi si Gobel, napaka-effective niya mag-propaganda. Ang huling mga lumaban sa Russia, kung pasok ko sa Berlin, mga kabataan na galvanized. And they have proved very effective dahil sa kanyang salita. Sabi niya, huwag niyong hayaan na ang ating bansa malaman ng awa. Mawawala ang Germany kung makakapasok. So these children, no? These teenagers, ang age sila nagre-range from 12 to 16. Sila yung mga huling lumalaban sa Russian sa anong pinapasok. Ang kalaban nila kanina, sila rifle. And they were very effective. Ano, medyo nahirapan ng mga Russian in the final hours of the war. Okay? So, imagine the power of words by Gobel. So we can people by words, and we can strengthen. We can guide them into evil, destruction, or even damnation by words. Or we can point them to the cross and eternal life by words. Ganun din ho, sa pamamagitan ng salita, pwedeng mapahamak at mapapawi sa kapahamakan ng tao. Pero sa pamamagitan din po ng salita, we can point them to Christ and lead them to salvation. Ano? Kaya this coming BBBS, we will have that opportunity. By using our words, we can point these children to the real Savior. Dahil hindi natin alam, ewan natin kung ano tinuturo sa mga batang ito, paano kaligtas. Left to their own religion, ano ho ang makukuha niyang aral? Hindi ho aral ng katotohanan. Ano tinuturo? Salvation by sacraments. Salvation by baptism. Salvation by 10 commandments, by good works. Aasa-asa sila na langit ang kanilang punta. Ang mga batang Muslim, anong pinuturo sa mga yan? The shortcut to heaven is by jihad. Diba? Gusto mo ba maging shortcut ang pagpunta mo sa langit? Jihad. Kill infidels. At napaka-effective sa kanila yan. Diba? Hindi sila takot na tumatay. Basta makakapatay nila mga hindi Muslim. Basta kasi hindi Muslim, infidel. Yan ang kanilang pakiwagin niya. Imagine, no? They can be pointed to destruction or damnation by words. Kaya tayo mga kapatid na nasa katotohanan, we can point these people or we can point these children to eternal life also by our words. So our words can be a wonderful force or a terrible one. So mamimili po lamang tayo kung saan nyo gagamitin inyong salita. Words of gossip are like daggers thrown into the dark. Words of hasty criticism or empty criticism, criticize lang tayo ng criticize, lalo na kung narinig ng bata, delikado rin yan. Nilulunok lang yan, karalasan yan. Karalasan yan, nasa tinapay. Ang bata, kain lang ng kain. Kakain yung mga criticism. Ganun pa kayo, no? Sabi ng tatay ko, ganito. Sabi ng tatay ko, ganito. Ito ba yun? Sabi ng tatay, ganito. Mamaya, pagkakita si pastor, sasalita na yung bata, si pastor, pura. Pero narinig ko ako na, ito yun. Malimit na topic of conversation, pastor. Hindi alam nung ba nag-uusap-usap, yung batang bata, nakikinig. Sunday school boy. Mamaya, sabi ng bata, si pastor, pura. Parang galing yun. Ano din? Bata yun eh. Alay ko ng bata. Ito pala nagkukwentuhan, natatanda.
So, ingat po tayo mga kapatid on how we're going to use our words. But firstly, words can be like a well in the desert. Sa isang banda naman, mga kapatid, ang atin naman po mga salita ay pwede maging source of blessing. Maging source ng pagpapala sa banda. By our words, I repeat by our words, you can build up or you can destroy. Grabe pa sa magagawa ng baril, grabe pa sa magagawa ng tinapita, ang pwedeng magawa ng ating mga salita. Ang dinamita, hindi kaya bumuo ng buhay. Pero ang salita natin, pwede makabuo ng pamilya, pwede makabuo ng mga buhay. In fact, kahit nga sirasa ng buhay din, kaya buuin ng words. Kami ba, kung di ba sa effect ng salita ng Diyos, ito na ako ngayon. Since 8 years old, wala na ako sa magulang ko, wala na ako sa magulang. Wala kaming guidance. Since the age of 2, patay na tatay ko. Since the age of 8, wala na ako sa nanay ko. Mani-kanino na ako nakatira. Kung hindi ako maaga na-expose sa lugar ng Panginoon, saan kaya ako na-expose? Diba? So ano nakatulong para mabuild up ang aking buhay? Sa mountain, by the word of God. Sa palagay niyo, ano kaya kasalanan ang gagawa ko ngayon kung hindi ako maagang nasa salita ng Panginoon? Hindi ba kasalanan ang nagawa niyo? Yung mga pagdaanan siguro ninyo, late lang and safe, di ba? O naman yan. Typical. Lalasing, ano pa? Marijuana, addiction, drug addiction. Malamang, nagawa ko yan. But because of the effect, at the early age, because of the effect of the Word of God, na-spare ko sa maraming ito. Pero yung mga hindi nakatakas dyan, di ba may effect sa katawan? Tama ba? May effect sa kalusugan. Amen, Brother Randy. Karanasan niya yan. Kaya maaga na sa sin. Dahil maaga ka na lalayo sa mga masama. So I repeat, mga kapatid, through words, we can build up or we can destroy. Kaya saan po natin gagamitin ito? We might as well follow the advice of Paul in Colossians 4:6. Ano sabi sa Colossians 4:6? Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how to answer everyone. Pag-aral po tayo kung paano gagamitin ang ating salita. Kung maaari, with grace and seasoned with salt. Nagiging blessing. Kasi yung salt, pampalasa yan eh. Pag may lasa, fit for consumption, magandang tanggapin, masarap sunukin. Pero pag wala lasa, parang hirap tanggapin, hirap sunukin. Kaya sabi ng Biblia, paglasa kasi nawa ang mga salita, seasoned with salt, with grace, that it may minister to the hearer. So mga kapatid, by God's grace, yan po ang sikapin natin na mag-practice. Alam ko na. Alam ko na po, wala nakaka-perfect sa atin. Pero that remains to the goal for each one of us. Yan pa rin po ang ating aim. And just one nagre-require niyan because God cannot require anything less than perfection. So sisikapin po natin na atin po ang ating magiging aim sa ating buwan. Alam ko hindi natin mag-perfect, and yet that still will remain to be the goal of every one of us. Natutuho tayo gumamit ng ating salita. At the very early age, mga kapatid, turuan na natin yung ating mga anak ng mga paggalang ng salita. Simple yan, paggamit ng po at opo. Masakit sa tenga, masakit sa dibdib. Na yung batang napakaliit, yung magsalita, parang kapantay mo lang. Masakit. So, kahit ganun lang po na mga simpleng bagay, may turo po natin sa ating mga anak. Eventually, mag-develop po tayo ng mag-develop. Pag-mature, ang tamang paggamit ng ating panahon. Kaya, acquire po natin ang wisdom ng Biblia, ang wisdom ng Diyos, para kung ibubuka natin natin yung big, makapag-minister sa iba. Makapag-impart ng wisdom, makapag-impart ng advice, biblical advice, biblical counseling, which actually
vista coming from kaya dito kayo, kami magbukasa. Aming dakilang Diyos at aming mahagaging Ama, salamat po sa mensahe ng salita. Salamat po Ama sa instruction, salamat Ama sa aral at warning ng nababala nito ng sa amin kung paano gamitin ang aming mga dila. Patawarin niyo lang kami Ama sa aming mga naging pagkukulang. Patawarin niyo kami Ama sa mga maling paggamit ng aming mga dila. At panalangin namin naman na kung may pagkalooban ng biyaya. Ito po ay apply sa tama. Pagkalooban mo kami naman ng tamang salita na gagamitin sa bawat okasyon. Panalangin namin naman sa pamagitan ng aming mga salita. Kami po yung makapag-minister sa aming kapwa. Lalong-lalo naman na may-point namin sila sa kaligtasan. At sa tunay na pagkapaligtas. We pray, O God, that as we approach this coming event, this BBS, this week, this whole week, sana po naman, pagkalooban niyo po ng wisdom, ang bawat teacher na gagamitin naman sa pamamahayag ng ibang karatohan. We know, God, that you are walking on holy ground. Tulungan niyo po kami ba na not to treat this thing lightly, kundi maging wise kami ba sa paggamit ng mga salita sa mga bagay. At panalangin namin naman na gamitin niya kami minister, mag-minister ang masaming kapwa. Lalo naman sa pagdayag ng mga bagay. Wala niyo po ang bawat isa, ang mga pinataas, ang mga may karamdaman sa amin. Ay tulungan niyo po ang mga nakarecover sa kanilang mga pagdayag. Pray, O God, for those who have difficult problems right now. Tulungan niyo po ang mga sa kanilang mga pagdayag. Hindi po namin binabalik lahat ng kapurihan at salamat at papuri sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. At ang bago po, kamayan po natin ito siya. Welcome natin si Brother Ben.